Kung yung itsura importante po sa Bible, no? Kung yung itsura niya ni Jesus ay importante sa Bible, malamang po ilalagay po doon yan eh. Pero hindi nga po. Bakit na naman po ito sinasabi ko? Dahil po nagtatanong sa akin, since Jesus is a very, very popular, hindi lang po siya popular person eh. Kumbaga sa ating mga Kristiyano, siya po yung tagapagligtas natin. Siya po yung tinanggap natin na Lord and Savior. Kaya hindi po natin maaalis doon sa ibang tao na ma-curious kung ano po yung anyo o physical na anyo ni Lord nung siya po ay nagkatawang tao. Okay? Sa akin po, para po sa akin, hindi po yan, hindi yan binigyan ng importansya ng Biblia. Yung physical na anyo niya. Yung kanyang mission, yung kanyang purpose, yun ang pinaka-importante. Pero sige, for the sake of the doubt, for the sake of, ang tawag dito? Yeah, for the sake of that na gusto po ninyo. Kasi yung iba, parang nagdududa. Sabi ng iba, mahaba raw ang buhok. Duda naman yung iba sa mahabang buhok. Maigsi raw ang buhok. Okay? Well, ang mga Hudyo po, nung panahon po ni Jesus, lagi po silang sandals. Okay? Lagi po silang may sandalyas sa mga paa po nila. Ganyan po silang manamit. Napakasimple. Very neat naman pong tignan, no? At saka nakadamit ng hindi po yung nakikita natin nakadamit ng parang mahaba. Jews during that time hanggang tuhod lang yung damit nila. Pero parang bestida ng babae, di ba? Parang pambabae yung mga damit nung araw eh. Tapos naniniwala ko meron po siyang sling bag. Uso po nung araw yon. According sa mga pinag-aralan namin dati yan eh, sling bag. May sling bag siya. Ang gulo ng mga aso ko, pasensya na po. Naka-sling bag ang Panginoon yan. Meron siya yan. Uso po nung araw yan. Ganyan manamit. No? Siyempre tignan po natin yung panahon. Nagbabago po ang panahon. Okay? Tapos, ang hair niya, typical Jew, during that time, medyo kulot-kulot na maigsi. Okay. Pero may ito na naman. Duda na naman yung iba dyan kasi sabi nila, no? Si Jesus daw Nazarite. O pwede rin, kasi kung mga Nazareno talaga hindi nagpapaputol ng buhok. Pero may mga Nazareno rin po, mga Nazarite na pagdating ng certain age, pinuputol yung buhok. O may mga, halimbawa, nagbow sila na, hindi puputulin hanggang ganitong age, hanggang gano'n, no? Pero alam nyo, hindi ko po masyadong kabisado yan eh. Pero ako naniniwala po ko para po sa akin, hindi po mahalaga ang physical na itsura. Yan ang itinuturo sa atin dyan. Alam nyo kung mahalaga ang itsura ng Panginoon, babanggitin po yan. Check ko po yun. Babanggitin yan. Pero since hindi nga po, talagang hanggang doon lang pwede kong ibigay sa inyo. Kasi ako, pag yan po ang topic talaga, medyo talagang yan ang wala akong maibibigay. No? Pero Jews during that time, ang height ng lalaki, ang normal height ng lalaki during that time, 5'4". Malaki na po yung 5'4" nung araw. Kaya kung na-imagine nyo, Jesus is 5'4", gaano kaya kapandak si Zacchaeus? Maliit na tao talaga si Zacchaeus. Di ba yung pinababa niya sa puno? O ayan po, may bibigay ko po sa inyo sa mga nagtatanong. Tapos si Jesus, yung skin niya, Middle Eastern po yan eh. So medyo medyo ang skin niya namumula. Maganda po mga kutis ng mga Middle Eastern. Yung isang kapatid natin sa Lord, nagtrabaho po sa Saudi. Yan ang papaliwanag ko sa inyo. Sa Saudi, sabi niya, ang ganda raw ng mga mata, no? Mga bata pa lang yung mga batang lalaki, babae kay batang lalaki, ang ganda ng mata. Bakit sinasabi ko po yung mga taga-Saudi? Alam niyo kung bakit po? Sapagkat sa panahon po natin ngayon, wala na pong purong Hudyo. Wala nang pure Jews. Wala nang pure na Hudyo sa panahon natin ngayon. Paano ko nasabi? Natatandaan po ninyo, noong AD 70, sila po ay na-scatter. Inihula rin po ng Panginoon yan na sila po ay makakalat sa buong mundo dahil yung kanilang lugar, yung AD 70, yung kanilang temple ay dinestroy. Okay, so sila po ay na-scatter all over the world. So sila po ay nagkaroon ng iba't ibang lahi. Siyempre, nakapag-asawa ng ganitong lahi, nakapag-asawa ng ganyan. Kaya noong 1948, nung sila po ay naibalik po dito sa Jerusalem, lahat po ng yan may mga lahing iba na, may mga halo na.
Kaya nakakita kayo ng mga Hudyo ngayon, sobrang, yung iba parang puti, parang Caucasoid, parang sobrang puti na parang mga Amerikano. Hindi po ganyan. Kung gusto niyo makakita ng pure na Hudyo, tumingin kayo sa mga Saudi Arabians, sa mga Iranians, okay, sa mga Iraqis, lahat ng mga taga Middle East. Ayan, mga ano po, especially sa mga Saudi Arabians, kasi talagang yan daw ang puro na mukha ng mga Hudyo nung panahon dati. So, ang kaganda, ang gagwapo. Kaya si Jesus, naniniwala ako, he's someone na talagang although hindi binigyan ng diin ng itsura niya, ang itsura po ng Panginoon, I believe po, ang itsura po niya ay typical na Hudyo during that time. So ganun pong itsura. Malamang ang mukha niya napakaamo. Kasi kung yung isang pastor na kausap po, ang sabi niya, si Jesus, kung tatanungin ninyo ako, sabi niya, anong itsura ni Jesus, ang may bibigay ko lang sa inyo yung katangian niya, maamo. Kasi lahat ng mga tao, gusto siya Napagod ang mga tao during that time sa batas ni Moises, yung mga ipinapatupad nilang gawin ito, gawin gano'n, di ba? Napagod ang mga tao. Kaya nung si Jesus Christ po dumating, nagkaroon po ng bagong buhay, nagkaroon ng bagong pag-asa. Kaya pag nakikita nila yung mukha ni Jesus Christ, may glory. May glory doon sa mukha ng Panginoon. Natatandaan po ninyo yung katabi niya magnanakaw. Diba? Alam niyo po ba kung bakit nagsisi yun? Bakit niya kinilalaan si Lord Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Nakita niya yung pagiging hari ni Jesus. Nakita niya yung pagiging maamo ng Panginoong Jesus. I believe ang mata ni Jesus napakapungay na napakaamo. Pag tinitigan ka talagang wow. Grabe. Punong-puno ng pag-ibig. Tandaan niyo si Jesus Christ. He's the representation of God. He is God Himself. Nagkatawang tao. Pero ako naniniwala ako, yung katangian nga ni Jesus, yung physical niya during that time, parang ordinary na Hudyo during that time. Okay? Hindi siya, pwede niyang gawin pinakagwapo ang sarili niya. Pero hindi ganyan. Iba yung utak ng mga tao ngayon. Diba? Yung mga gumagawa ng pelikula, super gwapo, super pogi yung gumanap ni Jesus. No, hindi po ganoon. Jesus Christ, makikita mo, He can reach people. Sapagkat nakaka-relate siya sa mga tao. Hindi niya gagawin ang sarili niya na someone na parang mahihiwalay yung mga tao kasi maiilang sa kanya. Di ba? Kaya si Jesus Christ walang kayabangan, napaka-humble. Yung ibang celebrities, makita mo, marami nagsasabi, may ibang mayabang. Maraming pong mayabang na celebrities. Maraming mayabang na mga taong matataas na kinikilala ng mundo. Pero si Jesus Christ, iba siya. Very humble po siya. Okay? So, yan na nakita ng mga tao. Gustong-gusto siya ng mga tao. Kahit saan siya pumunta, hindi mahulugan ng karayom yung kanyang mga pinupuntahan. Super duper kakaiba ang Panginoong Jesus. Okay? Kaya nga pagdating ng Antichrist, total opposite po siya ni Jesus. Makinig. Total opposite po siya ng Panginoong Jesus. Which ako naniniwala, malapit na pong ma-unfold lahat ng mga dapat ma-unfold. End times is something na talagang hindi lang po kumakatok. Ako naniniwala ko nakapasok na. Ma-unfold na lang through the rapture. Mag-uumpisa po yan sa rapture. Aalisin na po ni Jesus ang mga believers niya dito sa lupang ibabaw na ito. Aalisin na po niya tayo dito para ma-unfold ang dapat ma-unfold. Okay? Nakaplano po yan. Planado na po lahat ni Jesus yan. So tayo wala tayong ibang gagawin kundi magtiwala sa Kanya. So again, ang itsura ni Jesus, okay, ay napakasimple. Maamo at punong-puno ng biyaya. Pag-ibig. Pag-reach out sa mga kapwa. Yes, kapwa niya, mga tao. Kasi naging tao po siya. Tandaan niyo, maski siya ay Diyos, naging tao siya. Nagpakababa siya. Ang mga tao, nagmamataas, nagmamayabang. Pero ibang Panginoong Jesus, He is the person of grace. He is the perfect example of grace because He Himself is grace Himself. And He is the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. The same was in the beginning with God, and the Word became flesh and dwelt among us. That's Jesus. That's our Lord Jesus. Maraming pong salamat. God bless.